since the deadliest mass shooting in American history. Hi everybody, it's me, Jennifer Lopez. I'm so excited. 阿拉独特尔及其办公室的几名工作人员 Blake Lopez의 VMMC i전 후. Be, sa tingin mo, yung mga napanood mo ba ay real o fake? Real? Mali! What if I tell you na fake lahat ng nakita mo? Sa unang tingin, parang totoo, no? Kuhang-kuha nila ang mukha, boses at kilos ng isang tao. Kayang-kaya na itong gawin ng artificial intelligence. Tara, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking hamon ngayon sa digital age, ang deepfake at synthetic media. Ayon sa July 2025 research article na Adrian Rauch-Fleisch, Daniel Vogler at Gabriel De Seta, hango ang deepfake mula sa mga salitang deep learning at fake. Nagsimula ito noong 2017 na gumamit ang ilang internet users ng AI para palitan ang mukha ng isang tao sa video. Be, sa madaling salita, tumutukoy raw ang deepfake sa mga pineking photo, video at audio recording ng isang individual gamit ang technology. Ang synthetic media naman ay isang general term para sa mga AI-generated content, including deepfakes, virtual humans, at augmented reality. Marami ang nalilito sa pagkakaiba ng dalawa. Simple lang, ang deepfake ay isang uri lamang ng synthetic media. Kung gumagamit ka ng AI image generators o AI assistants, nakakita ka na ng synthetic media. May iba't ibang dalang panganib ang deepfakes at synthetic media. Una, maaari itong makapagpakalat ng maling impormasyon. Pangalawa, maaari itong magamit pang scam sa pamamagitan ng AI-generated voices. At pangatlo, may mga nagiging biktima rin ng pekeng videos na sumisira sa kanilang pangalan o reputasyon. Sa panahon ngayon, hindi na sapat na nakita mo lang isang impormasyon o content. Kailangan maging critical thinker tayo, mga be. To spot deepfakes or synthetic media, narito ang ilang tips. First, tingnan ang source. Dapat siguraduhin galing ito sa lehitimong source at alamin kung saan ito unang lumabas. Second, maghanap ng iba pang balita tungkol dito. Suriin kung may iba pang news organization na naglabas ng kaparehong content o impormasyon. Alaming mabuti kung ano ang mensahe ng content. Gumamit ng fact-checking websites para ma-verify ang information. Kung sa video naman, suriin ang galaw ng labi at mata. Pakinggan kung natural ang boses. Sa panahong laganap na ang AI, hindi sapat na maging consumer lang tayo ng impormasyon, be. Tandaan, maaaring hindi lahat ng nakikita natin online ay real. At hindi lahat ng mukhang totoo ay tunay.